the head of the family. Letter H. He's now the head of the family. I'm not invalidating the roles of the parents, pero top 1 to top 2 ang isa sa mga dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa o ng couples. Nakikialam ang mga lakas dun lakas panda rito. Baby ko yan, kahit kasal yan ako masusunod, baby ko yan eh. No. Kaya ang dami nag-aaway kasi sumasaw-saw ang mga I'm not invalidating the roles of the parents. Pero right now po, parents, si Ronald na po ang head of the box, ang head of his family. Pero Ronald, seek wisdom and advice to the elders. May wisdom po ron because been there, done that sila. You ask for advice. Pero at the end of the day, it's your call. It's your decision. It's your family. Maliwanag po ba yun? Because you are now the head of the family. Let's give him a round of applause and push bilang head of the family. Kaya mo yun, Ronald, no? Next, letter U. Unconditional love. Pakisabi nga po, unconditional love. Unconditional love. Dahil ko sinasabi sa mga estudyante ko, una mong mahalin ng mali kasi madali lang mahalin ng tama. Tingnan mo yung asawa mo. Hindi laging loving si Roma. May mga times, lalo na after marriage, hindi laging loving. Minsan dragon yung mga asawa natin. Seryoso, yung asawa ko tahimik nung pinakasalan ko eh. After 6 months, Lord, give me strength to endure. Ayun yung prayers ko. Pero it's okay, it's part of marriage. Una mong mahalin ng mali kasi madali lang mahalin ng tama. Mga wala pang asawa, ang pag-aasawa po ang tawag namin dyan, package deal. Kahit ano pa yan, gano'n man ka ano yung magulang niyan, mga kapatid niyan, pag mahal mo yan, mahal mo lahat sila. Tama mali? Yes, pati yung mga dark side niyan, mga toyo niyan. Ronald, unconditional love. Mamahalin mo siya, maging sino pa siya. Ang pagmamahal na walang unconditional love, mahal kita pero, di ba? Mahal kita pero dapat ganito ka. Mahal kita pero dapat ganyan ka. No, that's not unconditional love. Dapat ganito. Mahal kita kahit na. Mahal kita, Roma, kahit na. Mahal kita, Roma, kahit na. Kaya mo bang gawin yan? Palakpakan naman natin ang ating husband. What's the next letter? Eto, mahalaga to. Selfless. Pakisabi mo, selfless. Selfless. Yung ATM mo, sa kanya na yan mamaya. Dati pa na. Isusuko mo na yun, pati yung isa mong tinatagong ATM, sa kanya na rin yun. Okay? Not because we are under or takot kami sa mga asawa namin. Tama ba? But we love them. That we are to be a good provider for our wife. Okay ba yun, Ronald? Hindi ka naman magre-reklamo. I-text mo ako kapag di ba niya binibigay. Okay, selfless. Minsan ang mga lalaki po, isusubo na lang namin, ibibigay pa namin sa pamilya. Ganun ka dapat. Pagdating sa Lazada sale, taga-add to cart lang tayo. Sila ang taga-place order. Sino nakaka-relate? Yung tipong magpapaalam pa tayo. Mami, bibilin ko to, okay lang ba? Pasok ko sa budget. Pero kung mga asawa natin, Daddy, andyan yung parcel ko sa baba. Kunin mo na. Sino nakaka-relate? Wala pa alam. Pero okay lang, because we are selfless. Kaya mo bang gawin yan? Sino nag-add to cart sa inyo? Pati. Okay, good. Okay lang. Parang takot ka kayo. Hindi naman. Next. Ano letter? Letter? B. B. Mahalaga to, Ronald. Brave. Fight for Roma. Do not fight Roma. Mga lalaki, taas kami ng mga lalaki. Iganin yung mga kamao nyo. Please. Mga kalalakihan. Ang ating mga kamay, kung gagamitin nyo, dapat panghaplos sa mga asawa, hindi pananakit. Ang katapangan, ginagamit po yan para tumayo ka bilang responsableng ama at asawa sa iyong pamilya, hindi para manakit ng asawa. Palakpakan nyo naman po yun. Be brave. Marami pang susubok sa relasyon ninyo.
Pero dapat magkakampi kayong dalawa. Tama po, mali? Ang hirap kapag yung asawa mo mismo, siya yung kalaban mo. Ang hirap na. Nakaka-degrade yun sa mga lalaki. Tandaan niyo po yun. Pero kapag kayong dalawa ang mga lalaki malakas, kasi nasa likod ko ang asawa ko. Pero madalas sa harapan ko siya. Siya yung umaaway. Kasi di ba, pag alam niyo po ba mga asawa, kapag may umaaway sa lalaki, yung asawa galit na galit yan. Tama po? Protect that. Protect. Be brave for all. Sunod. Letter? Affectionate. Suyuin mo siya ng suyuin. Ang mga babae, pag sinabi nilang, ayoko, 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 ano ibig sabihin? Sige pa, sige pa, sige pa. Suyuin mo siya ng suyuin. Tayo kasi, kapag mali, mali. Ang babae, kapag mali, kami ng asawa ko, kahit ako mali, ako magsusorry. Para hindi na siya tumaas. Ako magsusorry, ikikis ko na siya agad. Sorry, mami. Basta. Tulog na kami. Kasi hindi daw matutulog na hindi. Bate, hindi kayo huwag daw matutulog ng galit pa kayo sa isa't isa. Kaya may nag-post sa FB, hindi matutulog ng galit, kaya 3 days na kaming gising. Huwag niyong hayaan. Suyuin mo siya. Hindi nakakababa ng moral ang pagsuyo sa ating mga asawa. Hindi nakabababa ng pagkalalaki kung tayo yung magpapakumbaba. Nakakalakas pa yun at nakakatapang pa sa atin. Suyuin mo siya. Tapos, kapag tapos na, papaliwanag mo sa kanya. Kasi hindi na kami parehong high yung emotion. Mami, nung nakaraan, kaya ako kay ganito yan. Naintindihan na namin dalawa. May nakakuha ng technique, okay ba? Make sense? Yeah. Make sense? Last but not the least. Letter? Ay, hindi pa. Second, N. Makinig po. Nurturing. Nurture the relationship. Ito mahalaga po to. Paliwanag ko po ng may nurturing. Nakakita na kayo ng relasyon na parang walang sense. Ang tawag doon, landian lang. Be a relationship na nag-grow kayo sa isa't isa. Magkapareho ba kayo ng line of work? Hindi. Grow with each other even though magkaiba kayo ng line of work. For example, kami ng asawa ko. Medical field yung wife ko, ako naman po. Dati, sa kulungan, LGU. Sa akin, lahat ng bagong layak sa Rodriguez, dadaan. Kailangan tumaan, no? For rehabilitation and pag gusto magbago, tulungan. Pag ayaw, ikulong, sabi ni Mayor. So, ganun. Nagkaka-collaborate kami, tumutulong siya sa akin, no? And then we grow with each other. Alam niyo po yun, hindi kami nagko-compete. Maraming mga couples nagko-compete sa line of work. Mas mataas kinita niya, mas maganda yung promotion niya. No, don't feel that way. Kailangan mo, ano yung accomplishment na Roma? Be proud doon. Ano yung accomplishment na asawa mo? Maging proud ka sa kanya. Tapos alamin nyo, mag-grow kayo at mag-learn kayo step by step. Alam ko yung trabaho ng asawa ko, sinusuportahan ko siya. Alam niya yung work ko, pupunta siya doon, sa loob ng kulungan. Mag-ano kami ng mga inmates doon, no? Pag sinerge yung second chance program, makikita niyo yung pagmumukha ko nandun sa among dalawa. So, we grew. Nakikita namin, lalong lumalago yung relasyon namin dalawa. Why? Because we learn from each other. Hindi kami nagko-compete. Do you know the word na outgrow nila yung isa't isa? Meron nagsabi sa akin, Red, parang hindi na siya yung babaeng minahal ko. Yung pala, yung lalaki, bago sila ikasal, Netflix, gym, basketball, yun lang. Kaso yung babae, yung kinasal sila, nangarap na. Pamilya, career, business. Hindi ngayon sila magtagpo. Kasi na-outgrow ni girl si guy. Pero hindi ibig sabihin, hindi nila mahal ang isa't isa. Hindi lang sila nagko-communicate. Ronald, mag-communicate kayo. Pag may gusto ka, i-openly, heartly open mo kay Ronald. Baka kasi, na-outgrow nyo lang yung isa't isa. Akala nyo, nagbago na. Tama po? Nagbago ka na. Pero ang totoo, hindi. Kaya learn
to grow with each other. Make sense? Last but not the least, letter, be dependable. Tanongin kita, Ronald, dependable ka ba? Not just on your finances. Not just on your finances. I have a client, Red, nagpapadala ko sa kanila, nagsusupport ako sa kanila. Tinanong ko siya, kailan ka hulog umuwi? 8 months ago. Every 8 months, dalaw lang, daan lang. No. That cannot be. That cannot work. Roman, pag dumating yung time na si Roman, nagkaroon ng breaking moments. Nag-breakdown siya. Make sure na kapag iiyak siya, ang ka-holding hands niya o ang kaiyakan niya, hindi yung best man mo. Damoy, pagsabi na damoy po ako dun. Make sure na pag iiyak siya, yung shoulder na iiyakan niya, hindi yung tropa mo. Hindi yung kaibigan mo. Dapat ikaw mismo. Be presently, visibly, physically. Ikaw yung yayakapin niya. Tama ba o mali? Dapat ikaw. It's not about the material things. Be dependable not just on your finances, but dependable in your mentality, in her mentality, emotional being, and all the love that you can give to her. Maliwanag po ba yun? Review po tayo. Letter H. Head. With all due respect to the parents, Ronald is now the head of the family. Sunod po. Unconditional love. Hindi lagi nakangiti yan ang mga asawa natin. Madalas yan, ako. Pero mahalin mo pa rin siya. Sunod. Yes. Selfless. Yung ATN, paalala ko lang. Sunod, letter? B. Wow, na huwag mong sasaktan. Makikita tayo sa ulo. Ay, kaso na yun, di ba? Lousy. Next. Letter? Affectionate. Suyuin mo siya ng suyuin. It's okay. Asawa mo naman yan. Tama po? Mahirap kapag hindi mo asawa, sinusuyo mo. Dapat asawa mo, susuyuin mo. Next. Nurturing. Grow and learn with each other. Sabay kayong lumago sa isa't isa. Nursery ata yun. And last but not the least, dependable. Maging dependable ka. Not just sa pera, but in her mentality and her emotions. And may I add, mahalin niyo ang Diyos. Pag mahal niyo ang Diyos, hindi niyo loloko kayo ng isa't isa. Tandaan niyo po yan. Ang tahanang walang Diyos, magulo. Tandaan niyo ba? When you build a family, make God the center of that family or else chaos will happen. Bring God at the center of your relationship. Palakpakan ko natin